Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Viral ngayon online ang mga litrato at video na kuha mula sa isang campsite sa Mount Apo sa Mindanao. Nabalot kasi ito ng frost o yelo. Paano nangyari ito gayong ang daming nagrereklamo sa init ng panahon ngayon? Ang mga nangahas na umakyat nitong weekend sa pinakamataas na puntok sa bansa, ang Mount Apo sa Mindanao, lamangha sa kanilang nasaksihan. Ang campsite kasi sa Lake Venado, nabalot ng frost o yelo. Sa damo na parang nabalutan ng ice frost. First time namin yun na naranasan sa Lake Venado. Ayon sa tour organizer na si Joe Wayne, linggo pa lang ng gabi, ramdam na nila ang kakaibang lamig sa campsite. Hindi kami masyadong makatulog ng maayos dahil sa lamig. Tugnaw na sa ayo. Nag-expect na talaga kami na may frosting talaga na mangyayari pagdating ng madaling araw. Time check, 4:05 in the morning. Guys, naman time. Na-amaze talaga kami sa frosting, yung mga damo, yung ibabaw ng aming mga tent, nag-frost talaga. Dati may experience na kami ng frosting pero hindi pa lumabas ang araw, nagme-melt na. Pero yun, hanggang 7 a.m. talaga ang frost, dyan pa hindi pa nag-melt. Bakit nga ba nabalot ng frost ang campsite sa Mount Apo? Kuya Kim, ba't nga ba malamig ang temperatura sa matataas na lugar? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Kadalas ay mas malamig sa mga high-altitude location kaysa sa mga lugar na mas malapit sa sea level dahil yan sa mababang air pressure. Kapag po kasi mataas yung elevation in some area, mas bumababa rin po yung temperature. Mas napepersa po yung hangin na tumaas. Kapag po napersa yung hangin na tumaas, lalamig po siya. Ang tawag naman sa bumalot sa campsite sa Mount Apo ay frost. Ang frost ay manipis na layer ng yelo o ice na nabuo mula sa water vapor na na-deposit sa freezing surface. Yung radiative frost, nangyayari po yun kapag gabi, usually kapag malamig yung hangin, clear yung sky natin. Kasi hindi masyadong namimix yung air. Normal po na nagkakaroon ng frost kapag ganitong month, yung amihan yung prevailing na weather systems natin. Sa mga hikers lang natin, ugaliin po natin magdala ng mga kagamitan para sa malamig na weather. Pero alam niyo ba kung saan at kailan naitala ang pinakamalamig na temperatura sa Pilipinas? Ayon sa Pag-asa, ang lowest official temperature na naitala sa bansa ay 6.3 degrees Celsius na nangyari sa lungsod ng Baguio noong January 18, 1961. Dito naman sa Metro Manila, ang pinakamababang temperatura na naitala ay 14.5 degrees Celsius na nangyari naman sa port area sa Maynila noong January 11, 1914. Tandang-tanda ko pa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang. #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim, masagot ko kayo 24 oras. Hawak na po ng Angeles City Police ang dalawang sibilyang namaril umano sa gitna ng tensyonadong demolisyon noong Martes. Ayon sa hepe ng Angeles City Police, 3 sa 5 nasugatan sa pamamaril sa barangay Anunas ang kumilala sa mga sospek. Nasabat sa kanila ang mga baril na ginamit umano sa insidente na isinailalim na sa ballistic examinations. Isa sa ilalim din sa paraffin test ang mga pulis na nasa operasyon. Kinondena na ng City Hall ang insidente at sinabing sasampahan ng reklamo ang mga umatake sa mga sibilyan. Sinusubukan pa ring kunin ng GMA Integrated News ang panig ng Clark Hills Development Corporation na siyang humiling ng demolition order sa mahigit 70 ektaryang lupain. Pinangangambahan ng isang grupo na maapektuhan ang pagbili ng NFA ng mga palay sa mga magsasaka dahil sa dami ng mga nasuspindi nitong opisyal. Naggaya naman ang apela sa ombudsman ang mga sinuspindi. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sabay-sabay na nagtungo sa Office of the Ombudsman ang ilang empleyado ng National Food Authority na naka-preventive suspension, kaugnay na umano'y maanumalyang pagbenta ng NFA buffer stock ng bigas. Kasama ang kanilang abogado, naghain sila ng motion for reconsideration para i-lift ang preventive suspension order na inisyu ng Ombudsman. 108 na empleyado, kabilang ang mga bodigero, branch manager at regional manager ang naghain ng motion. Hiling nila maibaliktad ang utos ng Ombudsman, maalis ang kanilang pangalan sa listahan at makabalik sa kanilang tanggapan. Ginagawa lang po nila ministerial duty. They are not exercising discretion in releasing these stocks. Upon order from the higher management, they only release these stocks po. Dahil suspended po sila without pay, they are very uncertain about their future. They do not have any source of livelihood as of the moment. Masakit sa amin. We're just doing our job naman. Then,
alam namin wala kami ginagawang masama. Then, parang nade-deprive din kami sa due process. Batid raw ng Department of Agriculture na mahirap ang pinagdaraanan ng mga maaaring nadawit lang ang pangalan. Kaya naman pinabibilis na ng kalihimang internal audit pati na ang investigasyon ng Independent Review Panel. Gusto rin ni Secretary talaga very soon na yung talaga may pananagutan, yung talaga ang magpursige sa investigation, yung mga hindi naman kasali, kung talagang hindi naman sila directly involved o kung ano man, so dapat ay hindi na sila maasama doon sa suspension. But it all depends sa ongoing review. Dahil maraming mga opisyal at empleyado ng NFA ang naka-preventive suspension ngayon, nag-aalala ang Philippine Chamber of Food and Agriculture Incorporated kung patuloy bang makakapamili ng palay ang NFA gayong may mga warehouse na sarado ngayon. Ang worry namin, talagang pag binarat kasi, bababa ng below 20 yan, walang tatakbuhan yung farmer. Kapag kasi may NFA, hindi makaporma yung trader. May pupuntahan may pupuntahang iba, yung gobyerno, mamimili siya Kahit na konti lang ang kaya niyang bilhin, at least namimili pa rin siya, there's that portion. So, ang traders, nagkaano sila na wag masyadong ibaba. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Ombudsman ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Double excitement ang nararamdaman ni Marian Rivera sa kanyang pagbabalik sa primetime. Tila hindi lang kasi pang TV ang plano para sa series niyang My Guardian Alien. Makichika kay Katati Bayan. Glowing like a goddess, kapuso primetime queen Marian Rivera nang humarap sa isang media conference at contract signing. Bukod sa ilang tried and tested beauty regimen, ang secret ni Marian, maging beautiful inside and out. Lahat nga pwede, wag lang susobra. Ang mahalaga sa lahat ay yung health talaga. Yan talaga ang masasabi natin na isa sa pinakadapat inaalagaan talaga natin. Sa kanyang pagbabalik primetime para sa series na My Guardian Alien, very vocal and proud si Marian sa proyektong tiyak na tatatak sa puso ng mga bata. Kamakailan nga siya pa ang nanguna sa book reading sa 2 elementary school sa Quezon City. Kaya bukod sa telebisyon, binabalak na rin nilang gawing libro ang kwento ng My Guardian Alien. Dun sa libro na yon, parang kapupulutan talaga ng aral na hindi dapat tayo humusga ng kapwa natin kung meron kakaibang kaanyuan tayong nakikita sa kanila. Instead, bakit hindi natin parang hintahin na ipakilala nila yung sarili nila? Malay mo, akala mo, kakajudge mo, yung pala yung mas magiging best friend mo. So matuto tayong wag maghusga ng kapwa natin at bigyan natin ng chance sa mga taong medyo may kakaibang kaanyuan na hindi dapat natin pinagtatawanan at binibigyan natin ng puwang sa mga puso natin na mas mahalin natin sila. Ikinuwento rin ni Marian kung sino-sino ang mga certified makulit sa set ng My Guardian Alien. Si Rafael at saka si Kiray at saka si Christian, actually kaming 4 yung mas madalas magkakasama. Even Max Collins nagiging makulit na rin dahil sa amin. Nahawa na siya. Ano naman kaya favorite pastime ng cast at production? Ang kukulit nun, mahilig kami kumain at magsayaw. Kung makikipagpalit ng buhay si Yan kahit isang araw, sinong co-star naman kaya? Si Kuya Gabi siguro. Kasi kapag nagkukwentuhan kami is, nakikita ko kung gaano din siya kalalim na tao, kung gaano yung pagmamahal din niya sa pamilya niya. Speaking of family, posible kayang mag-cameo ang mga anak ni Maria na sila Zia at Sixto sa My Guardian Alien? Nirerespeto din namin ang privacy ng mga bata, but not to the point na tinatago namin. Kasi syempre, kung ano man meron kaming ipinapakita in social media is katiting lang yun na totoong nangyayari sa totoong buhay namin at hindi namin pagkakaitin sa mga taong sumusuporta at nagmamahal sa amin. Bago mapanood sa Abril, may nakakasa ng vacation plans ang Dongyan para sa kanilang mga chikiting. Nung December, hindi kami nakapasyal ng mga bata dahil sa movie namin at naging busy kami sa pagpo-promote at pag-iikot sa sinihan. So sabi namin, bawi kami sa mga kids this time. Katati Bayan, updated sa showbiz. Happenings. Pangarap nyo ba ang sahod na mataas agad kahit bago ka pa lamang at walang experience? Marami nag-aalok niyan, pero babala ng Labor Department. Marami ang scam. Nakatutok si Mark Salazar. Kaakit-akit na job vacancies na may mataas umanong sweldo kahit walang experience. Doble ingat sa mga ganyang klaseng alok
dahil modus daw yan ang umuusbong na online scam. Babala ng Department of Labor and Employment, job seekers o mga naghahanap ng trabaho ang puntirya niyan. Sasabihin nila mabilis na pag-angat ng sweldo, may ino-offer sila na mataas na starting salary pay. Minsan nga po hihingi sila ng placement or processing fee. No? Alam natin nangyayari ito sa mga overseas. No? Pero ngayon sa local employment natin ng mga transactions, nangyayari din ito. Ang pangamba raw ng DOLE dahil maraming walang trabaho, baka marami ring mabiktima ang modus. Ayon sa Labor Force Survey nitong January 2024, 2.7 milyong kabataan edad 15 hanggang 30 ang walang trabaho dahil hindi sila qualified sa job market. Tinutulungan daw sila ng DOLE. Ang mga target po natin na ito ay binibigyan natin ng mga youth employability programs katulad po halimbawa ng special program for employment of students, government internship program at saka job start program. Sa job seekers naman na mas gustong nag-a-apply online, makasisigurong lehitimo ang ina-apply ang kumpanya kung sa PhilJobNet dadaan. Sinisiguro po natin dyan, itong mga kumpanya ay lehitimong may rehistro, including SECs, at may mga other documentary requirements po tayo na hinihingi at nire-review para po maging accredited sila na employer at makapag-post po ng vacancies sa ating online platform. Inuulit po natin yan, no? Libre po dapat ang public employment services sa buong bansa. Whether it's online through PhilJobNet or through face-to-face. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Dahil sa gabal umano, pinaalis ng mga otoridad ang mga paninda sa isang bangketa sa Pasig City. Sineta rin ang nagtayo ng permanenteng istruktura sa sidewalk. At nakatutok sina Ivan Mayrina at Mark Salazar. Tapos na raw ang pakiusapan sa mga obstruction sa bangketa ng Barangay Rosario, Pasig. Matagal na raw sinabihan ang mga nagtitinda ng isda at gulay sa mga lakaransanan ng pedestrian sa talipapang ito. Nagbigay pa ako ng several notices dyan, I think 2023. Pero nitong October, November, hinayaan ko lamang po kasi nga po, syempre, Christmas season. Diba? Gusto nilang kumita, pinagbigyan namin. Pero sabi ko sana by January, pakiclear po unti-unti. Actually po, bumalik ako, March na. Nagpunta pa uli ako ng February, first week ng February. Nagtatayo sila ng ganyan. Sabi ko, itigil, hindi po tumigil. Malis mo, alisin mo yan. Diyan gitna yan, daanan, ang sikip-sikip. Nakita mo, kunin mo yung mga paninda lahat dyan, gibahin mo yan. Sige, takbo, lahat kayo. Sinampulan din ng Pasig Traffic and Parking Management Office ang mga pasaway na nagtayo ng permanenteng istruktura sa bangketa. Nagpakita ng permit sa atin sa City Hall yan. O okay yun, may permit. Pero hindi ganyan. Ang pinakita ng permit, ayan, yung meron pa talagang sakop ng building. Pero ito, kung mapapansin mo, bagong gawa eh. Alam nilang walkway eh. Sa kalapit na Alfonso Avenue sa Barangay Rosario, Pasig pa rin, nasaktuhan naman ang merienda time ng mga delivery rider at taxi sa roadside. Yung talaga po, mali po kami. Aparade. Tanggapin na natin. Matagal na rin palang sinita ang mga tindero ng merienda. Halos araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, pinupuntahan to ng tao ko, inaabisuhan kayo. Kausapin nyo itong nagpapagawa doon kayo sa loob, yung hindi kayo nasa bangketa. Inaasahan na daw ng MMDA at Pasig LGU na babalik lang din ang mga vendor pag alis nila, gaya ng dati. Pero babalik din daw ang clearing operations. Malinaw naman ang signage na ito, nagsasabing no parking, no terminal in this area. Pero ang reklamo ng mismong lokal na pamahalaan, hindi nila masaway itong mga nagte-terminal na mga jeep. At ito, meron pang nagte-terminal dito na ride-hailing service. Kaya ito ang pinuntirya ng MMDA. Bukod sa mga jeep na dito raw nagte-terminal, nasampulan sa di kalayuan ay tira yung kiosk na ito ng isang ride-hailing app na nakaharang sa sidewalk. Sa di kalayuan pagkanan ng C5 mula sa Kalayaan, malinaw din ang signage. Sakayan at babaan lang, bawal pumarada. Pero ang lagay, naging parking ito ng mga nanananghalian sa magkatabing karinderya. Nabigla ako, sir eh. Bakit? Kumakain ako. Senior na ako. Gutom na ako nung oras na. Iniwanan ko na nga lang yung pagkain ko, sir eh. Wala talaga silang mga budhe, mga MMDA. Sometimes the law is harsh, but
it is the way, no, para matuto po tayo. Tumawid ang MMDA sa kabilang lane ng C5 sa service road sakop ng East Rembo northbound. Hilera rin ang mga nakaparadang driver na kumakain ng tanghalian ng mga natiketan. At mismo mga enforcer, nagulat ang makitang naroon na naman ang driver na nauna ng natiketan. Kapag minamalas ka nga naman. Kumakain ako doon. Pag nagugutom pa ako, kumain uli ako dito. Kasi nagugutom nga po ako, di ko naman natapos pagkain doon. Ayan, nadalawahon. Wala. Kung gano'n ang batas, walang magagawa. Yan na po talaga kasi naka-illegal park po din siya dito. Kaya pasensya na rin sir ha. Sa kabuuan may 11 nahatak na sasakyan at 64 ang natiketan. Muling paalala ng MMDA, bawal pumarada at bawal magnegosyo sa bangketa. At handa raw silang makipagkulitan at balik-balikan ang lugar ng mga pasaway. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Walang bibitaw kasunod ng usap-usapang episode ng Black Rider kagabi na binansagang Barangay Palanga Massacre. Dahil ilang saglit na lang, mapapanood na rin kung bakit di agad nakabitaw sa isang eksena ang veteran actress na si Rio Locsin. Makichika kay Katatibayan. Ang tahimik at masayang Barangay Palanga. Binalot ng lagim at bangungot. Walang matitirang buhay! Naintindihan nyo! Nang ipinamalas sa sindikatong Golden Scorpion ang tunay na bagsik ng laso ng mga alakdan. Ang planong pagpapatahimik kay Black Rider Elias Guerrero pumitil sa buhay ng maraming inosente. Mapabata man. Huwag niyo po kami papatay. O matanda. Lahat ng kaibigan ni Elias, pinatay. Ang maaksyon at nakapangingilabot na eksena sa GMA Prime series na Black Rider, inula ng papuri ng netizens dahil sa hindi lang kamangha-manghang arte ng cast, kundi pati na execution ng tinaguriang Palanga Massacre. Behind the scenes, kita na pinaghihirapan at mabusising pinag-aaralan ang bawat eksena para walang masaktan na cast o crew. Si Black Rider Ruru, proud sa husay at galing ng co-actors upang mapaganda lalo ang mga eksena. Grabe nangyari dun sa Palanga Massacre. Ang dami pong mga tao ang nagulat. Even pamilya ko, mini-message ako na bakit ganun yung nangyayari? Sino-sino ba yung mamamatay? Sino-sino yung mga mawawala? Kinakabahan sila actually. Parang natatakot sila kung sino po yung, baka mamaya kasi yung favorite character nila yung mawawala. But lagi kong ina-assure sa kanila, lahat ng mga mangyayari sa Black Rider, isipin nyo na patindi ng patindi at Ito pa lang ang isa sa mga malalaking eksenang gabi-gabing maabangan sa Black Rider. At isa sa mga dapat tutukan, ang susunod na hakbang ni Elias laban sa Golden Scorpion. Nakita naman po natin na talagang unpredictable yung mga nangyayari po sa story ng Black Rider. At the same time, bukod dun sa entertainment na pinapakita natin dito, ang dami ring mapupulot na aral. So, sabi ko nga, mapalad po ko na naging parte po ko nitong programa na to. Ngayong gabi, matutunghayan din ng mga kapuso kung bakit hindi napigilang humagulgol ng veteran actress at kumaganap na ina ni Elias sa si Rio Locsin sa eksena kahit off-cam na. Paalam, Black Rider. Katatibayan, updated sa showbiz. Happenings. Grabe ang bigat. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Araliano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.